Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verses Ephesians chapter 3 verse 1 and 2. For this reason, I, Paul, ano ni Brother Paul ito I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Verse 2, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace, which was given to me for you. So, chapter 3 ay tinuturo nito yung isang tema na the mystery of Christ. Mystery. Misteryo. Ewan ko ba? So, the mystery of Christ. So, sa chapter 3, ang makikita natin dito, yung mga ilang bagay. Una, sa verse 1, ay makita natin that God reintroduced the Apostle Paul. Muling pinakilala ng Diyos si Apostle Paul. And then from verses 7 to 13, ay dito natin makikita yung God's stewardship of grace to Paul or given to Paul. Na actually, yung verses 7 to, or verses 2 to 13 rather, yung verses 2 to 13 or 2 to 7 ay isang sentence ito sa Greek manuscript. So verses 2 to 7 ay isang sentence, verses 2 to 13 ay tinatawag nila na digression or insertion sa sulat, na parang biglang nag-iba yung subject. At balik sa 14 until 21, dito yung panalangin ni Paul, God's inspired prayer of Paul. So, dito makikita natin ano ba kasi itong mystery of Christ na ito. So, punta tayo sa verse 1. So, sa verse 1 sabi, for this reason, sabi niya, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentile. O, for this reason, ano ba kasi itong rason na to? So, for this reason, it could be translated as on the account of this or for this cause. Sa kadahilanan na to, ano ba yung kadahilanan na ito? So, without the chapter division, ay makikita natin na ang verse 1 na ito ay tuloy po siya ng thesis ng verses 12 to 22 ng chapter 2. Ano ba kasi yung nasa verse 12 to 22? Sa verse 12 to 22 ng chapter 2 ay doon natin makikita na kung saan si Paul ay sinabi niya na si Kristo ay siya ang ating kapayapaan at si Kristo ay pinatay niya yung namamagitan na, ano ba yung namamagitan sa Hudyo at Hintil? The enmity, that animosity between these two, at pinag-isan niya itong dalawa na ito in one body to God. At furthermore, makikita din natin sa verses 12 to 22 na ang mga hintil na ito, anong nangyari sa atin na mga hintil? Ay tayo na naging fellow citizen with the saints. Nasali na tayo sa community of the saints. Bagamat noon nasa labas tayo, hindi po tayo nasa loob. Makapasok man tayo, bisita lang. Hindi talaga residente. Pero sa ngayon, we are now a residents with the saints. Kasama natin lang lahat ng mananampalataya ng mga Hudyo. Hindi lang citizen with the saints, bagkos tayo po ay naging God's household. We belong now to the family of God. Diba? Di ka ba nagagalak na ikaw at ako ay kasama na sa pamilya ng Diyos? Bagamat hindi talaga may tago na in the past, sabi ni Brother Paul kanina na lagi kong naalala yung awit namin ng bata pa kami. I was once a child of Satan. But I'm now a new creation. I'm adopted by the Lord. Talagang mali yung theology natin noon. But anyway, sabi dito, we are God's household. So from community, we belong to God's household, and then furthermore, naging
bahagi ng templo ng Diyos, na kung saan ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. So the Holy Spirit take a residence in us. Kaya hindi na umaalis yung banal na Espiritu. Hindi natin kailangan awitin yung Come Holy Spirit o Welcome Holy Spirit kasi palaging andyan siya. Ang wini-welcome mo lang bisita. Di ba? Ang wini-welcome lang mga bisita. Pero ang mga bisita ay yung mga andun na talaga. Andun na sila. Welcome na. So for this reason, so nakita natin na yun yung dahilan kung bakit si Apostle Paul ay tinuloy niya itong sulat na ito. At sabi niya, I Paul. Bakit ba kailangan na sinulat pa yung pangalan na sabi niya, ako si Pablo? Ako si Pablo. Kasi minsan, sa mga apostoles ay kini-question din yung legitimacy ng kanilang apostolic authority. Kaya kung ikaw ay isang politician, kung talagang hindi ka taga ron, i-question talaga yung validity ng inyong presidency. So dito, yung mga si Pablo ay kini-question din yung validity ng kanyang apostolic authority. Sino ka ba kasi? You are not one of the 12. Kasi ang recognize na apostles ay yung 12. Kasi, kung titignan natin, ano ba yung requirements para ikaw ay mapasali sa mga apostles? Di ba? The one who walk with Christ from, sabi doon? From his baptism until his resurrection. Si Pablo wala doon. But anyway, si Pablo ay iba ang kanyang case. So, sabi dito, I Paul, it highlights the apostolic authority of the Apostle Paul. Na kung saan, si Pablo na ito, ay bagamat hindi siya kasali sa 12, ay he has seen the Lord at the road of Damascus. So, makita natin dito na even in Galatians, anong sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 1, sabi niya, Paul, an apostle, not sent from men, nor through the agency of men, but through Jesus Christ in God the Father who raised him from the dead. So makita natin na in his letter to the, kasaan niyang sulat sa mga taga-Galatia, sinabi niya, ako si Pablo, isa akong apostol. Hindi pinadala ng mga tao, hindi pinadala ng ahensya ng tao, pero sabi niya, through the Lord Jesus Christ and God the Father. So makita po natin that Paul was directly sent by the Lord Jesus Christ. Hindi po siya dumaan sa any agency. Di ba kung pupunta ka ng abroad, kailangan dadaan ka sa mga ahensya. Pero si Pablo, wala siyang pinagdaanan na ahensya. So, sabi niya, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles. Prisoner of Christ Jesus. So alam po natin na nung sinulat ni Pablo ang Efeso ay nasa house arrest at Rome. So, obviously, sabi nga, si Pablo ay isang bilanggo ng Roma. At hinihintay niya ang kanyang trial under Nero. Pero ang Diyos, yung banal na Espiritu, sabi niya, si Pablo ay isang bilanggo, he is a bondman na pag-aari ni Kristo Jesus. So makita po natin dito na ang isang tao, kahit saan ka man, ang pinaka-importante ay ang relasyon natin sa Diyos. Kasi kung titignan natin, sabi dito, prisoner of Christ Jesus.
Pero si Pablo ay nakakadena sa isang sundalo doon sa kanyang bahay na inuupahan sa Roma. Pero dito nakita niya o pinaalala sa atin ng banal na espiritu yung katotohanan. Ang buhay po natin bilang isang mananampalataya, ang pinakamahalaga, sabi nga, ay hindi yung buhay natin dito, yung ito. Bagkus yung bagong pagkatao. So ang usapan dito ay hindi yung physical. Kasi yung sa physical, si Pablo ay bilanggo ng Roma. Nakatali siya sa sundalo na every 4 hours, nagpapalitan ng mga ito, at hindi makaalis-alis si Pablo kahit nga pupunta siya ng CR, andun pa din yung sundalo na ewan ko ba kung anong ginagawa ni Pablo at saka yung sundalo pag pupunta si Pablo sa CR. Siguro talagang wala na lahat yung Basta, yun. So, ang usapan po dito ay hindi, yung pinakamahalaga is yung new creation, yung bagong pagkatao. Kasi nga, yung pinakabilanggo dito, yung banal na pagkatao ni Pablo, the prisoner of Christ Jesus. So dito, makikita natin na the prisoner of Christ Jesus it highlights the reality na si Pablo sa kanyang bagong pagkatao ay naintindihan niya, he submit and align himself to the sovereign will of God. Ano ba ang kadahilanan na si Pablo ay gusto niyang pumunta ng Roma? Ano ba yung dahilan na si Pablo ay gustong-gusto niyang pumunta sa Roma? Di ba? To preach the gospel. Di ba? So, minsan it's an irony. Na gusto ni Pablo na pumunta sa Roma para ibahagi yung magandang balita ng kaligtasan, pero not according to his will. Hindi sa kanyang kagustuhan. Kasi pumunta siya not as a freeman. Pumunta siya bilang isang bilanggo with limited access. Binabantayan 24/7. Kasi imagine mo, kung yung Roman Praetorian ang babantay sa iyo, ibig sabihin, isa kang high profile na bilanggo. So, makita natin na kung ako yon, siguro dismayado. Diba? Minsan ganun tayo. Yung nakikita po natin ay yung panglabas. Alam ko na sa atin minsan, kung sasampu tayo, ay meron yung pagkadismaya, di ba? Yung bilang natin ay konti lang, andun yung pagkadismaya. Kung wala yung mga tao na inaasahan natin na dadalo, sa anumang pagtitipon natin, meron yung pagkadismaya. Pero makita natin dito si Pablo ay walang pagkadismaya. Ang meron sa kanya ay ito. Kaya nga sinulat ko dito, sabi ko, Paul in his new creation understands, submits, and align himself to the sovereign will of God in accomplishing his mission in bringing the gospel to the Gentiles. Ito yung pinaka-importante. Maintindihan natin na ang buhay po natin ay hawak ng Diyos. Ano man ang mangyayari, yun yung kabuuan sa plano ng Diyos. Wala pong aksidente na nangyari sa buhay natin. Bagamat yung iba, siguro, yung ibang pangyari sa buhay natin ay dulot yan ng ating
katigasan ng ating ulo, andun pa rin yung plano ng Diyos. We cannot remove that. Ang pinaka-importante ay maintindihan natin at we will submit. Isuko natin. Yung surrender na sinasabi ni Manong Eric kanina. Isuko natin yung ating will. Yung ating kagustuhan sa kanyang kagustuhan. Kasi minsan, our thinking is not the thinking of God. Minsan ganun tayo eh. So, anong sabi ng Diyos? My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Kaya minsan, yung gusto natin, hindi yung dumarating. At saka, we will align ourselves. We will humbly align ourselves. Kung ano man yung kagustuhan mo, Lord, yun sana ang mangyayari. Kaya si Pablo, in godly perspective, sabi ko, godly perspective. Kasi doon din natin makikita yung kalooban ng Diyos para sa atin in godly perspective. Kasi in human perspective, ay nako, problemang malaki. Diba? Problemang malala kay Pablo kung human perspective ang ginamit niya sa paggitan niya sa kanyang pagkabilanggo sa Roma. But in godly perspective, nakita niya na kanyang pagkabilanggo ay hindi po siya hindrance. Bagkus ito yung pinakatama na gawain ng Diyos para yung Ebanghelyo ay maiparating niya sa Roma. That is the proper way of God. Kaya dito ko nakikita minsan yung sarili ko na sabi ko, ang hirap talaga Ang hirap talaga isuko yung buhay natin sa Diyos minsan. Kasi ang gusto natin ay lahat mapayapa, lahat anong teaching nila. Basta, yung mga yon. So, a prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles. Kung ako si Pablo siguro dito, sabi ko, kayo kasi. Kung wala kayo, wala ako dito. Yeah? Bakit naging bilanggo si Pablo? Anong dahilan? Para sa mga Hintil. Naglakangit, ito duti tao na mamisan. Nuhan ko mga gapu kada kayo. Awanak dito yung pulpituan. Minsan ganun na yung mindset natin na minsan, kasi yung tao yung tinitignan natin na sila yung may kasalanan. But then, we have to realize na ano ba kasi ang dahilan? It's not my will, it's His will. Kaya, sa magitan natin na sabi niya, nakabilanggo ako, I'm the prisoner of Christ Jesus, not Rome, for the sake of you Gentiles. Na makita natin dito, for the sake of you Gentiles, ay makita natin na yung pagtawag ng Diyos kay Pablo ay puro pa rin sa kanyang puso. Diba? Ilang taon na yung nakaraan. Magmula sa kanyang Damascus Road experience. Pero hindi pa rin nagbago yung apoy ng kanyang puso na gampanan yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Dito ko ngayon, kitkitan tibaik na mamisan nga agpasuot ko na kayo. Pasturak ba nga talaga? Angko mo ka na kayo. With the ministry na nabigay sa atin inside the church,
minsan in the long run, doon tayo sumusuko eh. In my experience as a pastor, sa mga churches na hinawakan ko, kung may programa, may bagong programa, atat na atat yung mga tao na, okay, let's do this, gawin natin to. Ngayon na, parang walang bukas. Pero in the long run, doon mo talaga masusukat eh. As Pablo dito, makita natin na in the long run, the fire in his heart remains. Ito sana ang isa sa na kailangan nating matutunan na si Pablo, he knows his calling, he knows his gifts, and he has not departed from that calling and gift, not even for a second, as per account of the scripture. As per account of the scripture, wala kang makita na si Pablo ay nadismaya. Although sabi ni Pablo, outwardly we are wasting away. Sabi niya, outwardly yung katawan na to is wasting away, but inwardly it is being renewed every day. Diba? Yun yung buhay nating mananampalataya eh. Kaya kung alam natin yung pagtawag ng Diyos sa atin ay patuloy po na andun yung pag-ibig, andun po yung zealousness, andun po yung joy sa paggawa even in the midst of great difficulties and persecutions. Ito po yung makita natin sa buhay ni Pablo. Na alam niya kung ano yung pagtawag ng Diyos sa kanya. At hindi po niya sinabi sa mga intil na kayo gamin, no, nga daga po kada kayo, hangko kumamas ranasan dito. At da ako may Tarsus nga again enjoy. So alam po natin yung buhay ni Apostle Paul. Bago siya naging isang mananampalataya. Baknang isuna. At kunada, jay kinabaknang na, mabalin nga pakanon na, jay tao jay Jerusalem for 2 to 3 years. Yes, at dati asawa na. You cannot become a member of the Sanhedrin, no awan ti asawam. So, kunada iti theologian, insina ni asawa na, agsipot ang Madina ti sumurot kini Apostle Paul in his ministry. So, dito iti challenge kada tayo. Dito iti challenge kada tayo. In doing our God-given ministry, go back the verses 12 to 22 of chapter 2. Na kung saan, in the concluding verses, anong sabi doon? We now belong to the community of the saints. We belong to the family of God. And we belong to the spiritual temple of God, to whom the Holy Spirit dwells. Palaging andun po yung banal na Espiritu. At sino yung banal na Espiritu? He is the Comforter, the Encourager, para magawa natin kung ano man yung gawain natin na binigay niya sa atin. Okay, verse 2. If indeed you have heard the stewardship of God's grace, which was given to me for you. Masarap pakinggan to kung ikaw yung taga-Efeso. For the sake of you Gentiles, for you. Sarap. If indeed you have heard. So yung word na if indeed ay hindi po to nagbibigay ng doubt. Kasi ito po ay first class condition. First class condition, ibig sabihin, let's assume it's true for argument's sake, and it is true, na itong mga taga-Efeso
ay napakinggan nila kung ano tong sinasabi ni Apostle Paul. So napakinggan nila. So yung first class condition, it could be translated, kaya sa tinignan ko sa translation ng ibang Bible, they translated it as surely, surely you have heard, since you have heard, certainly you have heard. Na nagpapakita that this mystery of Christ ay napakinggan, itong katuruan na ito ay napakinggan ng mga taga-Efeso. Siguro, nung andon si Pablo, di ba, gumawa siya doon ng Bible school, sa school of Tyrannus. Tyrannus ba yun sa Acts? Na kung saan more than 2 years siya na nagturo doon. 2 years siya, yung kanyang mga, yung resulta ng kanyang pagtuturo ay isang popular doon is Philemon, the Philemon of Colossae. Sina Epaphras, mga ganon, yung mga taong ganon. So napakinggan nila yung katuruan na ito sa nakaraan. And then, there is that letter to the Galatians. Kasi yung sulat noon, circular. Bagamat naka-address siya sa isang church or isang lugar, pero yung sulat na yon ay talagang pinagpapasapasahan. Noon wala pang Xerox copy, wala silang, yung pinakamadali ngayon? Picturean mo lang. Then, pwede mo nang ipadala. Noon wala. Wala ang mga ganon. So, yung mga letters nila noon, yung mga sulat, ay talagang it's circulating among the house churches. So, napakinggan nila at nabasa nila kung ano itong katuruan na mystery of Christ. Pero, yung pagkagamit ng if indeed, ay ito ay isang provocative strategy ng isang writer na madala ang kanyang audience na gamitin nila ang kanilang kukote na mag-isip gaya niya. Yun daw yung gamit ng yung first class condition. If indeed you have heard. So sabi ni Pablo, alam ko napakinggan nyo. Pero andun pa rin ba sa inyong maisipan ang katuruan na ito? So minsan tayo, nakakalimot Ang problema sa atin. Napakinggan natin ngayon, mamaya, nakalimutan. Kaya sabi ni Pablo, napakinggan nyo ba? Napakinggan nyo. Alam nyo itong sinasabi ko sa ngayon. Kasi kung titignan natin, yung you have heard is a verb na aorist active indicative, na talagang napakinggan nila sa nakaraan. Napakinggan nila sa nakaraan, andun sa kanilang mga kukote, hindi pa nila nakalimutan ang mga ito. Kaya sabi ni Pablo, if indeed you have heard, na talagang, napakinggan nyo, andun pa ba rin ba sa inyong mga isipan? Ito rin ang isang katanungan sa atin. Yung ating mga napakinggan, yung ating mga natutunan sa salita ng Diyos, ay andun pa ba rin sa fresh pa rin ba sa ating isipan? Nawa, ganun Kaya minsan, I envy, sabi ko nga, pero ayaw ko na malagay sa kanilang mga kalagayan. Kasi mahirap. Di ba yung mga Chinese believers, before pumunta yung mga denomination sa China, sabi nila, yung mga Bible verses ay talagang pinupunit nila, pinagpasapasahan, only to memorize. Pero nung dumating yung mga denomination, wala na. Nagkagulo na sila. Pero their memory with the Word of God ay talagang di mo matatawaran. It's very great. So sabi ni Pablo, if you have heard of the stewardship of grace, stewardship, it could be translated as administration,
Dispensation, management, or yan, stewardship. Ito yung Greek word na oikonomia. Managing a household affair. So, yung paggagamit dito, it particularly pertains to the stewardship or management or oversight of the property of other people. So, makita natin dito na yung stewardship, that's oversight or oversight or administration na nabigay kay Pablo ay hindi niya pag-aari. It was given to him. Nabigay sa kanya. At kung titignan natin, yung word na stewardship dito ay with the definite article na it's very specific. So it refers to the specific administration of God's grace that God graciously bestowed to the Apostle Paul. So ano ba kasi itong stewardship na ito na nabigay kay Pablo? So kung pupunta tayo sa other part of the Pauline epistle, makikita po natin sa Colossians 1:25, sabi po dito, "Of this church I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit." For your benefit ulit, ano? "So that I might fully carry out the preaching of the word of God." So ano yung stewardship na nabigay kay Pablo? Ano yung kanyang yung responsibility na nabigay sa kanya? To dispense the word of God. To preach the gospel. Yun yung sinabi niya sa 1 Corinthians 9:16 and 17. 1 Corinthians chapter 9 verse 16 and 17, sabi po, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast of. For I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel." Si akpay no ako ikasaba di ebanghelyo ko na. For if I do this voluntarily, I have a reward. But if it is against my will, I have a stewardship entrusted to me. Dakal nga sa lodsod dito eh. Takuna na, but if against my will, I have a stewardship entrusted to me. Damagan nyo kadagiti nagpastor, no, ada kadakwada tinang tagtaga-inap nagbalin ng pastor. Ang common ni Brother Paul, no, tinagtaga-inap mo ba, no, tinarigagayan ba, tinagbalin nga pastor? Siyak, ako nga tinarigagayan. Ako nga tinarigagayan. Man-mano siguro dagi jay pastor nga ibagada nga talaga nga iti kinaubing dakat kineta nga agbaling nga pastor. Even the Apostle Paul kunana, against my will. Apay, go back to Acts chapter 9. Anya matikat ni Apostle Paul or Pablo idi or ano ba na Saulo. Anya di ba jacket ni Saulo? Dadaul na dito yung sursuro. Ngam idi inayaban ni Apo Diyos isuna. Hanan nga voluntaryo dihay. Talaga nga ni Apo Diyos kat ko na this is my will for you. Voluntaryo. So nga, kuna ni Apostle Paul, this is the stewardship. Kasi, titignan po natin yung mga stewards sa kapanahonan nila, bihira po yung stewards na talagang voluntary. Kasi yung mga stewards noon ay mga alipin din, slaves. Slaves na nakapag-aral, na sila na ang managers ng mga ari-arian, anak, puwera asawa ng kanilang mga boss. Oh. So they are slave. So minsan, di do it, yung mga trabaho nila ay di do it against their will.
Pero kailangan nilang gampanan yun. Kasi they are under watch by their boss. So, sabi niya, this is stewardship of God's grace. So, itong stewardship of God's grace is about the preaching of the gospel. Particularly, sabi niya dito, which was given to me for you. Yung word na given ay ibigay niya, it is something given or it's an opportunity to do something. Hindi lang po naibigay ito sa kanya, pero naibigay ito sa kanya expecting na siya ay gagawa. Talagang siya ay gagawa. Hindi lang siya recipient. Di ba? Ewan ko kung nakita nyo yung mga post sa FB sa ngayon na best in pagtanggap ng ayuda, best in tupad, best in talagang ang ganon. Pero dito kay Pablo, hindi lang siya yung tagatanggap. He was given this, na ibigay itong stewardship of God's grace sa kanya para siya ay gagawa. Hindi po naibigay ito sa kanya para siya ay matulog. It is given for him to do. So, kung titignan natin, given ay nasa aorist passive. So, yung pagbibigay ng stewardship of God's grace, particular the preaching of the gospel kay Pablo, ay hindi po siya self-proclaimed. Hindi po siya self-appointed. Mahirap na maging self-appointed son of God, ano? Or self-appointed pastor. Mahirap po ang mga yon. Kaya iniisip ko, ano kaya ako, self-appointed pastor? Nawa hindi. Kasi mahirap nang maging self-appointed pastor eh. Pati yung mga gifts natin, ano ba yung mga gifts natin? Nawa hindi po self-appointed ang mga yun, ano? Makita natin sana na yun ay mga bigay ng Diyos. So, given here is, ibig sabihin, it was God initiated. Sa Diyos nag-umpisa. It was God ordained. Talaga na ito yung plinano ng Diyos na ibigay sa Kanya, and it is God enabled. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kakayahan para ang responsibilidad na ito ay magawa niya. So, sabi dito, a Christian, especially church leaders, who understand that their mission was God-initiated, God-ordained, and God-enabled, are the most humbled and most responsible people in the church. Nawa totoo na ang mga alagad ng Diyos, ang mga church leaders, kasi alam po natin na itong mga gifts natin, itong mga calling natin, ay nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagplano, ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kakayahan. Ay dapat ito ay mag-produce sa atin ng pagpapakumbaba at responsibilidad na gawin ang mato. So, sabi niya ulit, for you. Pinapakita dito na yung gift mo, yung gift ko, yung pagtawag ng Diyos sa inyo, at yung pagtawag ng Diyos sa akin ay hindi para sa ating sarili, bagkus para sa ating kapwa mananampalataya. Kaya kung bakit andito ka, primarily,
hindi po para sa atin. It is for the sake of our fellow Christian. So dito makikita natin that Apostle Paul, no fully will is mentioned in commission. At makikita natin to, alam niya, sa Acts chapter 19 verse 15, sa Acts chapter 16 or 13 verse 46 to 47, sa Acts chapter 18 verse 6, 22 verse 21, 26 verse 17 and 18, Acts 28, 25 to 28, Romans chapter 11 verse 13 and 14, even in Galatians chapter 1 verse 13 to 18, makikita po natin na si Apostle Paul ay sinabi niya kung ano yung pagtawag ng Diyos sa kanya. So alam niya, sino. So panghuli, may sinulat ako dito, sabi ko, full comprehension of our God-given gifts in calling, mission and commission, or ministry is essential in fulfilling our Christian responsibility to the highest level of seriousness and commitment. Kasi kung alam po natin, yung pagtawag ng Diyos sa atin, yung kanyang gift sa atin, kung ano yung ministry na binigay niya sa atin within the church, ay magagawa po natin, magagampanan po natin ang ating Christian responsibility na ito, sabi ko nga, to the highest level of seriousness and commitment. Kasi alam po natin na we are not serving man, but we are serving Him. Shall we pray? Father God, we thank you for the life of Apostle Paul, na kung saan ay binigay mo sa kanya the stewardship of your grace sa pagpapahayag ng magandang balita, particularly sa aming mga hintil. At sa kanya din ay nakita namin kung paano manilbihan sa iyo in all our being. So, Father, I pray na sa bawat isa sa amin that you would continue to enable us. We thank you, Lord, for when you call us, nung tinawag niyo po kami to be in the community of the believers, to be in your family, to be a member of your family, and to be a member of your spiritual temple. When you called us with gifts and callings. You called us with mission and commission. You called us for a specific ministry. At dalangin ko po sa bawat isa sa amin na nawa ay maintindihan po namin, makita po namin kung saan niyo po kami tinawag at magampanan po namin ang inyong pagtawag to the highest level of seriousness and commitment that we could give as your people, as your child, and as a member of your temple. We thank you. At lahat ng mga ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen.